Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kaniyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli sa ating Graft Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa isang makabuluhang pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ang pagiging anak ng Diyos. Ang teksto na ating pong pagbabatayan ay mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 18. Ngunit hayaan po muna ninyo akong bumasa ng ilan. Ang talatang 1 ay ganito po ang ating matutunghayan. John chapter 1 verse 1. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang talatang 14 ay ganito po ang ating mababasa. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan.
tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang buktong na anak. Ang talatang 18, kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kaniyang mga banal na salita. Dalawang bagay o dalawang katotohanan ng ating pong titingnan mula po sa talataan na aking pong binasa. Ang unang katotohanan ay si Jesus sa kanyang pre-incarnate existence. Si Jesucristo ay walang simula't walang wakas. Siya ang kahapon, ang ngayon at ang bukas. Sa aklat po ng Juan Kabanatang 8, talatang 58 ay kanyang sinabi, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na." Nang tanungin ni Moises kung ano ang pangalan ni Yahweh, sumagot ang Panginoon doon sa Exodus chapter 3 verse 14. Ako'y si ako nga. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesucristo ay kapwa Alpha at Omega, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Pantay sila ng kalikasan, ng kalagayan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa aklat po ng Juan Kabanatang 10, talatang 30 ay sinabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Kay sarap isipin, kay sarap isiping tayo ay sumasamba kay Jesucristo bilang Diyos na manlilikha kaysa Diyos na nilikha. Ikalawang katotohanan na ating pong titingnan, si Jesus sa panahon ng pagkakatawang tao, sa kaniyang earthly existence. Ang wika nga po sa Marcos Kabanatang 1, talatang 11, narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." This is the baptism of Jesus. Ang wika naman po doon sa Marcos Kabanatang 9, talatang 7, nilililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." So this is the transfiguration of Jesus. Nang si Jesus ay magkatawang tao, nanatili ang kaniyang kalikasan bilang Diyos. Ngunit pansamantala po niyang hinubad ang mga prerogatives at kapangyarihan ng Diyos alang-alang sa katubusan ng sanlibutan. Ang wika nga po sa Pilipos Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 7, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinagmamalaki po nating mga Kristiyano yung pong halimuyak ng libingang walang laman, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay bumangon mula sa libingan, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Yung iba pong mga tagapagtatag ng mga kilala at sikat na mga relihiyon tulad po ng Islam at Buddhism, ang mga tagapagtatag na ito ay nabuhay at namatay at inilibing, ngunit sila'y nanatiling nasa libingan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay iba. Ang ating Panginoong Hesukristo ay bumangon mula sa libingan. What a great assurance na tayo po ay sama-samang sumasamba sa isang buhay na Diyos, sa isang Diyos na nakaririnig ng ating mga hinaing, sapagkat siya'y buhay. Ang pag-upo niya sa kanan ng Diyos ay nangangahulugan pong ng pagbabalik sa Kanya ng lahat ng kapangyarihan bilang Diyos.
Ang sabi po sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 25 hanggang 26 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kaniyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kaniyang lulupigin ay ang kamatayan. Nang bumangon si Jesus sa libingan at umakyat sa langit, nilupig niya ang kahuli-hulihang kaaway, ang kamatayan, sapagkat si Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan. Lahat po ng sasampalataya sa kanya'y mapagtatagumpayan din ang kamatayan. Ang sabi nga po sa unang Korinto, kabanatang 15, talatang 54 hanggang sa mga sumusunod, ay ganito po ang mababasa. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So si Jesucristo, mga kapatid, ay kapantay ng Diyos Ama sa kalagayan at kapangyarihan. Ngunit magkaiba po sila ng gawain. Ang misyon ng Panginoong Jesucristo ay lupigin ang lahat ng kasamaan sa lupa. Kapag naghahari ng matagal na panahon ang kasamaan, para bang nagapi ng kasamaan si Jesucristo. Ngunit hindi. Ang lahat ay pasusukuin niya tulad ng pagpapasuko niya sa kamatayan. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sapagkat nabuhay kang muli, taglay namin ang katiyakang mapagtatagumpayan din namin ang kamatayan at makakapiling ka magpakailanman dahil sa taglay naming pananampalataya. Salamat po Panginoon, at bahagi po ng aming pong panalangin sa iyo sa umagang ito ay pagpalain po ninyo at basbasan ang umagang ito na aming pong lalakaran, ang anuman po na aming pong gagawin na may kinlalaman sa aming paghahanap buhay o kaya po ay sa aming mga pag-aaral at iba pang mga activities na aming pong titingnan at tutugunan, ay inyo po itong pagtagumpayin. Salamat po ng maraming marami, at ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong pagbubulay. Isang paalaala, a friendly reminder to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.